Okay, 1+1 Magellan, 2+2 Lapu-Lapu at, Kantahin mo, 'di ba three may plus kanta yun? three. 3+3 na tayo. Nandito na tayo ngayon sa ating episode 3, yung, pagwawakas ng serye sa ating pagtalakay sa kung ano ba ang nangyari sa tinatawag na kauna-unahang pag-ikot sa mundo ng tao o circumnavigation of the world. Although siyempre may mga issues na, may mga historical footnotes na nagsasabing hindi 1521 kasi si Odorico of Porde something something, nauna na daw yun, kasi nagmisa sa Bolinao, Pangasinan daw yun. OFM daw yun na ano, friar, blessed na yata. May gano'ng chika na ano. Pero siyempre ang widely accepted sa buong mundo ay yung circumnavigation expedition of 1519 to 1522. Balik lang tayo ng kaunting recap 'no, sa ano, mga diniscuss natin. Pero bago ang lahat, welcome ulit sa ating usapang kasaysayan na hopefully may saysay. Dahil kung walang saysay ang lahat, wala tayong patutunguhan. So ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Last episode, Padre, nagtapos tayo doon sa madramang entry, journal entry o chronicle ni Antonio Pigafetta. Pinaslang nila ang aming salamin. They slaughtered our mirror, di ba? Ang aming liwanag, ang aming comfort, no? Ano ba comfort? Ang aming kubeta. Ay hindi, hindi. Ano ang aming kapahingahan, 'no? At ang aming tunay na gabay, our true guide. And in the context of the the, panahon 'no, na sinusulat ito ni Pigafetta, may gano'ng klase ng writing style. Pero it evokes a deeper, appreciation of who Magellan was. At 'yun ang papaanohin natin dito, palalalimin natin ang discussion na bakit gano'n kahalaga si Ferdinand Magellan sa expedition na ito. Dahil eventually, alam nga natin at halos doon nagtatapos yung history books natin sa atin, sa konteksto ng Pilipinas na pagkamatay ni Magellan, okay na, jump na tayo ng 1565 kay Miguel Lopez de Legazpi, 'di ba? Pero hindi pa, marami pang nangyari na gano'n pa sila sa Pilipinas. At dito natin makikita yung kahalagahan ng persona ni Magellan. So, simulan natin. So, Magellan is dead and, along with Magellan, something else died. At sa tingin mo ano 'yun, Padre? Ang sinasabi natin, certainty. Kasi ano yung konteksto ng pagkamatay ni Magellan. Number one, hindi pa rin sila nakarating sa Molucas. And number two, they are still far from home, parang Spider-Man, 'di ba? Spider-Man. So, yeah, far from home. Meron daw bagong Spider-Man, panoorin niyo yung Bring Him Home. Spider-Man, Bring Him Home. So, status muna tayo, Padre, ikaw na dito magkuwento. After the fateful April 27 tayo nagtapos, eh. April 27, 1521, no, the Battle of Mactan. So, Magellan died. What happened? Ano yung status nung expedition crew? Yeah, remember umalis tayo ng Espanya, 'no, with the journey, with the fleet of the, expedition, 'no, Magellan's expedition. 5 ships, 270 crew members. Now, after almost 2 years, 'no, kasi 1521 na ito,
Umalis tayo ng 1519. Ang natitira na lang ay 3 ships na lang, yung Trinidad, yung Victoria, at yung Concepcion. And around 110 to 120 crew members, no? So isipin na, medyo marami-rami pa. However, with the death of Magellan, there is now a vacuum of leadership. The question now is not just saan tayo pupunta. Ngayon, ang question ay sinong magli-lead sa atin. Kasi nga si Magellan yung visionary. Siya yung nag-propose sa hari first. Siya yung talagang humanap ng paraan para mahanap yung Strait of Magellan, no? And siya yung talagang going back nga dun sa sa text from Pigafetta, siya yung nag-insist. Kaya rin siya gano'n charismatic, no? Kasi ito, just imagine, nagkaroon ng mutiny before, no? Before sila, nung nandun sila sa may bandang Argentina. Pero, nung nasa Pacific Ocean na sila, 3 months and 20 days silang nandoon, walang nangyayari, nade-depress sila. Walang nangyaring mutiny. Logically, dapat doon mas magkaroon ng gulo. Kasi nade-depress kayo, nawawalan kayo ng pagkain eh. The fact na wala, it speaks more about how Magellan treats his men first, and also how he exudes charisma, no? Charismatic siyang nilalang. No, he can be brutal, yes, but also he's a charismatic leader. And now suddenly, wala na. Meron kang ibang mga captains pero wala na yung yung talagang leader ninyo, no? So, after Magellan's death, command actually does not pass cleanly, and later on we will see, no, maraming dumaan ng mga commanders, no, and hindi lahat until we get to a certain character na siya ang magtutuloy ng journey pabalik sa Espanya, no. So after ng kamatayan ni Magellan, the remaining men held an election. They elected who will become their new leaders. So, they selected actually two people, co-commanders, no? Si Duarte Barbosa, na brother-in-law ni Magellan, no? So, ano rin 'to si Magellan, eh, dala niya yung kanyang brother-in-law, meron siyang, pinsan, 'di ba? Yun din yung ibang mga cruise, no? Well, kasi nga naman talaga, sugal talaga ang paglayag sa dagat noon, eh. So, ang mako-convince mo lang kadalasan mga kaibigan mo tsaka mga kamag-anak mo, no? Anyways, yun si Duarte, Sabagay, nauna si oo. Duarte. Oo. Hindi, buti nga si Magellan 'no, Magallanes ang apelyido, Oo. hindi Marcos. Kasi yung Marcos, yung nanay, yung pinsan, yung asawa, yung Oo, 'di ba? lahat mga Dala yun lahat. nakapuwesto, eh. Lahat, oo, pati yung nandun sa South. Anyway, sige, sige. So may ano na talaga, So yan, una meron na nilang talagang naboto, ganito. si May ganito Duarte na talaga Barbosa. dati. Ang co-commander niya, Portuges din. Pangalan niya sa Portuges ay João Serrão. Yan ang salita sa Portuges, eh. Pero kapagka translate mo yan sa Espanyol, Juan Serrano, 'di ba? Mas madali. So, one more curious, no, na will ni Magellan actually. Kasi inisip natin last episode na pagkuwentuhan natin, ang interpreter nila yung slave ni Magellan, no. So we can be interpreting it as, ay naku, na slaver pala si Magellan, napakasama niyang nilalang, no. One curious thing actually sa will ni Magellan is that kapag namatay siya, yung slave niya na si Enrique ay dapat palayain, no? And this is actually very important sa susunod na events. Why? Because Barbosa and Serrano, hindi nila tinupad yung will ni Magellan. They demanded that Enrique continue his duties as interpreter for them. Well, magigets mo naman kung bakit. Kasi wala silang interpreter eh. Walang nakakaunawa sa kanila sa local languages. Enrique, siya lang ang ang interpreter na nandoon. Actually,
Sa lahat ng history ng konkista ng Espanya sa mga colonies ito sa America for example, napaka-importante ng role ng interpreter. Yung interpreter nila Hernan Cortez sa Mexico, si Malinche ang pangalan ng babaeng yun. According to recent scholars, maybe the reason why nagkaroon ng giyera, no, kasi nga as I've said before, yung mga Espanyol hindi sila talaga pumupunta nagko-conquer ng mga territories para lang for the joy of it tapos papatayin lang nila yung mga leaders. No, they prefer that the local kings become willingly vassals of the Spanish king, no, of the Spanish crown. Ang sabi ng mga recent scholars, maybe kaya nagkaroon ng giyera against the Aztecs is actually because of the interpreter, Malinche. Kasi nga, siya ay galing sa isang tribe na inaapi ng mga Aztecs. Kasi yung Aztecs ay superpower yun noon sa Mesoamerica. So, maybe that. Ganoon din sa Peru, no? Kasi yung mga interpreters nila hindi marunong mag-interpret ng maayos. So maybe may nagkaroon ng ng mistranslation, no? So interpreters are very important. And now Enrique here is very important. Kaya maunawaan mo rin yung decision ni Barbosa tsaka ni Serrano. However, have been it might have backfired to them, no? Why? Because according to some historians and even according to Pigafetta, ito yung idea ni Pigafetta na maybe the reason of what will happen next na makikita natin is because Enrique betrayed them. No, dahil siya lang yung may kakayahang makipag-communicate dun sa mga locals. Maybe sinabihan niya yung mga locals na, "Oh, wala nang mga leader yang mga yan. Pwede niyo nang anuhin, no?" Pero anyways, inuunahan ko yung yung kwento, no? Balik tayo muna dito sa problema ng succession. So, Duarte Barbosa and Juan Serrano, both are actually good commanders, no? Mga kapitan sila ng mga barko eh. They inherited the command, okay? However, what they lack was the legitimacy. Legitimacy ni Magellan, no? This is very important in any leadership contest, leadership position, no? Yung tinatawag na legitimacy. Eh, sa pulitika, kapagka kahit na naboto ka, majority sabihin natin, lalo na sa Pilipinas hindi tayo nag-aano, walang super majority na na-e-elect na presidente sa Pilipinas, simple majority lang tayo, Ano tayo, term dun sa pulitika ay first past the post, oo. Hindi tayo um, representative kumbaga, walang proportional representation. Sa ibang mga bansa para maging presidente ka kailangan 50 plus, 50%, 51% of the vote ang mag-gain mo. Sa Pilipinas basta ikaw lang may pinakamataas. So kahit na 20% lang 'yan basta ikaw may pinakamaraming boto 'no. So kahit maboto ka ng marami, pagka hindi ka na legitimate, marami ng issues laban sa'yo, magiging sitting duck ka na lang, 'di ba? So importante dito yung legitimacy. Sige, Sel, bakit ba why do you see na ano yung kulang dito sa dalawang co-commanders na 'to na meron si Magellan? Yeah, it's a very good question kasi if we are going to ask, ano ibig sabihin natin ng legitimacy, 'di ba? Kasi kung sila ay quote and quote "nanalo naman sa botohan sa eleksyon", legitimate yun, in a sense. Oh, pero legitimacy as defined here, it speaks of something else 'no. Let us again try to kaya nga sinasabi ko kanina nung intro natin, importanteng makita natin kung ano yung profile ni Magellan. Hindi lang bilang individual but more importantly, bilang leader ng expedition. Tama si Lennon, ang ang hindi matatawarang role ni Ferdinand Magellan, number one siya ang architect ng programa, 'di ba, parang sabi niya, siya yung lumapit sa hari, 'di
ito yung teorya ko, ito yung working theory. Kung mapatunayan ko 'to, tayo yung mauuna. Then we can establish really our interests sa other side ng mundo kasi nga hinati ng Papa yung mundo 'di ba, sa East and West. Number two, the charisma of Magellan. Ito yung makikita natin na hindi ibig sabihin hinalal ka o binoto ka, ibig sabihin charismatic ka na. Kasi magandang insight yun yung shinare mo nun na dun sa kalagitnaan ng Pacific Ocean, if somebody more charismatic than Magellan was present and magsabi na, "Bumalik na tayo sa ano, sa stability. Mag-ano tayo, let's cut our losses, let's kill Magellan." Somebody could have emerged during that time kasi talagang depressed na tayo, talo na tayo dito and walang nag-emerge doon. So, charisma and fear. Pero we can also look at something deeper na, ah, upon reflection puwede rin nating makita ngayon sa ating bansa. Dalawang F, 'no? Friends and fear, sabi nga ni Soc Villegas, 'no? That's, that's a profile of Philippine politics. Bakit? Although ina-appropriate ko lang dahil Spanish naman sila. Ang kuwento nga kung mapapansin ninyo, natapos yung mutiny ng Patagonia, 'no? Tapos mapapansin niyo yung mga co-commanders related kay Magellan. Si Duarte Barbosa ay Bayaw. Tapos si Serrano ay kapwa Portuges. So, sinong mga naiwan? Mga loyalists. Kaya walang naging mutiny, succeeding mutiny, kasi mga loyalist na sila. So, nasa payroll sila, mga ano sila, mga through thick and thin, lalaban kasama ni Magellan. So, that's the kind of command, 'no, meron si Magellan at vision. Kasi bukod sa pagiging, kapitan general, negosyante siya. So, he knows how to manage risks. The problem is mamaya mas madi-discuss natin, he manage risks as they come. Pero hindi niya kayang i-calculate kaya mamaya merong magtutuwid nun, eh. May tatapos ng expedition kasi nga patay na nga si Magellan, eh, 'di ba? Somebody calculating all throughout the expedition. So, yun nga, the two the the issue with the two is that they are capable, pero hindi sila commanding. Ibig sabihin ng commanding, they cannot really earn the entire ano, confidence or esteem of the crews. At, minsan yun ang issue din natin. Parang, sige boto na lang natin kaparehas sa mga apelyido, kahit hindi naman talaga marunong mag-lead. Tapos dahil mga Pilipino, hindi tayo marunong tumanggap na nagkakamali tayo, sige lang paghirapan lang natin yung reason o yung result ng ating ginawang pagboto. Kasi minsan mare-realize mo hindi naman capable. Yung kalsada nung lumalaki ka, kalsada pa ring lubak-lubak nung lumalaki na yung anak mo. Pero sige lang kasi ano, mayaman naman na yan, hindi na magnanakaw. 'Pag nagboto ako ng mahirap, magnanakaw pa yun, magpapayaman pa. Mga gano'n tayong ano, 'di ba? Gano'n, hindi lahat ng capable, hindi lahat naman. Lalo pa ngayon ang daming diploma mill na magsasabi, "May masters ako ng public administration." Pero wala man talaga, hindi mo talaga marunong mag-manage. So that's the strategic dilemma, 'no? If you're going to look at it from the perspective ng strategy, tayo ngayon pupulutin ito. So do they continue? Do they turn back? Walang clear na ano, na sagot. Ang meron na sure ay pressure na, "I have to keep these men alive, otherwise they will turn on me, or they will turn on us, kaming co-commanders." So that's basically the context. Now we move on doon sa sinasabi ni Lennon kanina na
fateful event na crucial dahil sa person at role ni Enrique de Malacca, yung, slave na interpreter ni Magellan. So, ang kwento, ang tsismis ni Pigafetta, so remember 'no, April 27 yung laban sa Mactan. So, ilang araw lang, 28, 29, 30, 4 days later, May 1, inimbitahan ni Humabon yung mga Espanyol 'no, para sa isang piging, isang feast. So, 30 men, mga 30 katao. So, obviously mga officers. Kasama si Serrano tsaka si Barbosa. So, ang sabi sa account ni Pigafetta, "The king sent to tell our men that he would give them jewels, mga hiyas, mga precious stones." So, obviously, on the surface, generosity. The issue is, they could not see beyond it dahil nga nagkaroon sila ng ganung profiling eh. In a way, miscalculation ito nung dalawang commanders. Kasi naka-experience sila ng great and deep friendship and hospitality from Raha Colambo of Surigao. Hindi iniisip nila, pare-parehas sa mga tao to. Yun lang, kaiba rin pala ng ng orientation. So, underneath it, meron palang issue. So, tuloy natin. So, Barbosa and Serrano went ashore unarmed. Sabi niya, hindi, mga tropa naman na to. Kilala naman na natin si Humabon. Ang hindi nila iniisip, no? O siguro, we are just speculating. Wala naman tayo, no? Hindi nila iniisip na treacherous na yung environment after the death of Magellan. Pero iniisip nila, hindi, alay naman yata natin yan si Humabon. So, trusting. Pero titiwala sila. So, they went to the mill. Walang armas. So, parang yung familiar kayo, spoiler alert, yung tinatawag na Red Wedding sa sa Game of Thrones, di ba? So, habang nandun sila sa kainan, pumasok yung mga armadong Cebuano, no? Mga tauhan ng Kingdom of Sugbo, no? They entered the hall and they killed the Europeans. 27 men were killed. Kasama si Barbosa. They were all killed. Si Serrano, dahil nga newly elected na co-commander, was left alive, no? Tapos para may drama na dinala sa Pampang, tapos pinapakaway doon sa ship na naka afloat doon sa di kalayuan, at sinasabi na pay a ransom for me, no, sa mga Cebuanos. Instead of rescuing Serrano, dito medyo may utak na yung mga nasa ship. Kasi nga 'di ba, yung naging issue nila sa Islas de Ladrones, hindi pa sila nakakadaong, pinagnanakawan na sila. So, inisip nila, lesson learned na yon. Ginawa nila, iniwan nila si Serrano. Presumably, pinatay na si Serrano. Or kung ano man ginawa sa kanya. Pero, according to Pigafetta, they fell upon them and slew them. Pinatay silang lahat. So, Pigafetta speculates that a person named Joao Carvalho o Juan Caballero, no? Juan Caballero, who became the first in command in the absence of Barbosa and Serrano, was the one who who abandoned Serrano so that he could remain in command of the fleet. So ito yung drama, no? Yung the selfishness of men, di ba? Kasi nga naman, one-time friend tropa ni Serrano, tas kapwa Portuguese. Inisip niya,
Eh, kung iwan ko si Serrano walang ano, it will not hurt kasi ubos na yung mga officers doon. Ito yung sinasabi kanina 'no, ni Leno yung tanong niya, male-legitimize ngayon si Joao Carvalho. Wala na yung officers, eh, inubos na mostly yung officers yung umattend dun sa kainan, eh. So, mga naiwan dun mga enlisted, eh, sabi niya, "Teka, pagkakataon ko na 'to para makabuelo." So, what happened, Barbosa instantly killed, si Serrano captured, naiwan dun. Umiiyak pa nga daw, yung sabi ni Pigafetta, yan 'no, Serrano, he 'no, referring to Serrano, he cried out asking that we not abandon him. And yet they still left him. They had to. 'Di naman ano, 'di naman dahil cruel lang sila, they had to. Bakit? Kasi they have lost so much. They have lost San Antonio, the largest 'no. Everything happened in a span of 1 year. 1 year lang. Kasi the mutiny, also happened in April of 1520 'no. San Antonio deserted, Santiago, shipwrecked 'no. Magellan was hindi pa. They were robbed 'no, looted. Mga critical elements nila nanakaw sa Mariana, sa Guam. Magellan was killed, Barbosa was killed, Serrano lost. They have lost so much. Eh, teka, baka if we continue with this losing streak, hindi na tayo lahat makabalik. So, they had to leave 'no, Cebu. So, ano na ngayon ang nangyari? Sige, tuloy mo father sa kuwan natin. After nito ng May 1, April 27, kalunos-lunos na nangyari. Meron pa palang mas lalala, May 1, 1521. Anong nangyari afterwards? So, now they had to leave Cebu 'no? At ito nga yun, eh. Well, this is just my comment 'no. Masyado rin tayong nationalistic minsan, eh. It's not a defense of the Spanish, of the colonizers. Pero masyado tayong nationalistic, nile-leave out natin yung ano, yung story ng Red Wedding natin na version ng Oo, Pilipinas. ng pagtatraydor Oo, kasi na ang talagang focus lang talamak natin sa ano, eh, atin. talamak sa atin, yeah, kahit nung Philippine Oo, yeah. Revolution, 'di ba? Yeah, ang Katipunan ay pinanganak ang revolution natin ay pumalpak dahil sa ano, pagtatraydor ng isang Katipunero na disgruntled, 'di ba? Sa mismong The ano treachery, ang oo. republika rin pre. Kasi ang nagtuturo kaya may nagkaroon ng medyo pangit na reputation noon yung town ng Macabebe sa Pampanga kasi sila yung nagtuturo kung nasaan yung ano, revolutionary government sa mga Amerikano, eh. So anyways, yun nga, sobrang nationalistic natin minsan hindi natin ini-include sa mga libro ng kasaysayan natin itong nangyari after. Ang lagi lang natin fino-focus, hindi ano tayo, hospitable tayong mga tao kasi ni-receive sa Samar, 'di ba? Tapos sila yung ano, parang kwento 'no, overly simplified. Dumating yung mga Espanyol, winelcome sila, tapos hindi natin nadi-distinguish between Raka Kumabon and Raka Kulambo. Akala natin iisang tao lang. So parang, winelcome sila ng mga Pilipino pa nga, eh. Hindi naman pa sila Pilipino nun kasi wala pang Pilipinas, eh. Winelcome sila ng mga Pilipino. Tapos sila yung biglang umatake sa Mactan. 'Di ba? Without realizing na si Humabon ang nag-ano na, "Ay hindi may problema ako, may isang chieftain doon." And then afterwards hindi na natin ano, ini-include itong Red Wedding Oo, kumbaga itong betrayal, yung meal 'no. So anyways, after that meal, that fateful 1st of May 1521, they had to leave 'no. They had to leave Cebu. magdi-disclaimer lang pala ako baka maano tayo, baka ma-flag ako ng mga ano, seryosong tao. Sorry dun sa word na pumalpak ang Philippine Revolution. Ang gusto ko palang sabihin ay, kaya na-expose and pumalpak yung plano na magkaroon ng stronger na katipunan pala, ay dahil may Ah, nang-traydor okey, na okey. na tao, si Teodoro Patino. Sorry, kasi the Philippine Revolution actually happened, pero mas strong sana yung impact niya kung hindi nagkabistuhan at hindi nagkatrayduran dahil wala talaga, Pinoy
Pinoy talaga ang titira sa kapwa Pinoy. Pero May 'yan, please, pride. please. Oo, May 2 na tayo, Okay, sige. so umalis na sila ng Cebu, 'no? During this time actually, all the time na nasa loob pa sila ng Philippine Archipelago, nakakahingi pa rin sila ng tinutulungan pa rin sila ng mga tao ni Raka Kulambo. Gano'n siya ka-loyal, ibig sabihin, 'no? But now, with just 115 survivors, 'no, out of the 277 na umalis ng Sevilla, napagdesisyonan nila na, "Teka, hindi na sapat yung dami natin para mag-operate ng 3 barko." 'No? Kasi nga remember natira sa kanila yung Victoria, yung Trinidad, tsaka yung Concepcion, 'no? Pero na-realize nila, "Teka, hindi, kulang na tayo, eh. If we continue like this, mas mahihirapan tayo." So, this is now the moment when ambition dies, 'no, and survival begins. Mas naka-focus na sila, how can we survive, 'no? As we've said before, ang Captain General na by this time ay si Carvalho, 'no, yung one-time friend ni Serrano at iniisip ni Pigafetta na iniwan si Serrano para lang maging commander siya, maging Captain General siya, 'no. So, now he decided that, um, yung konsepsyon ay iwanan na nila, i-give up na nila yung konsepsyon, 'no. So, matitira lang ay yung Trinidad tsaka yung Victoria, 'no. So, on May 2 of the same year, the Concepcion was emptied and set on fire, 'no. Imagine this kung marinero ka, 'no. Ito kung may mga nakikinig dito siguro mga seaman, iba yung parang yan, eh, kung night ka tapos mamamatay yung kabayo mo. Parang iba yung emotional na distress nun. But they had to. They had to because now it's no longer just a matter of pride. It's a matter of survival na talaga, 'no? So with Carvalho as the new Captain General, the remaining 2 ships, yung Trinidad tsaka yung Victoria, spent the next 6 months meandering through the Philippine Archipelago, 'no, in search of the Moluccas. Kasi ngayon medyo mas mahirap na. Wala na si wala na si Magellan. Siya ang nakapunta na siya doon, eh. Itong mga 'to hindi pa sila nakapunta dun, eh. Alam mong balay nila kung nasaan. Wala rin yung interpreter nila na si Enrique, 'no? And it's So they had to pre, it hmm, yes, yes, oo. It's safe to assume na wala na si Enrique de Malacca. oo, nandun na yun, naiwan na yun sa Cebu. Di ko alam anong ginawa sa kanya ni Humabon pero nandun siya, 'no? So, ikot-ikot sila sa mga islands ng Kabisayaan. On the way, they stopped at several islands, 'no, including Palawan. Napakaganda ng 'pag binasa ninyo yung Circumnavigation of the World ni Pigafetta, yung journal niya. May description siya dun ng mga tao. Dun nga rin yung may description na nabanggit ko na sa inyo dati na ng sabong, 'no, tsaka yung nilalagyan nila yung manok ng mga design para magmukhang parang phoenix, parang anong tawag dun yung mythical na na manok, Karimanok. parang sari manok, oo, nilalagyan nila gano'n. Maganda yung ng ni Pigafetta diyan kasi gano'n siya ka-observant, talagang dine-describe niya lahat. During this time, dahil nga survival ng kailangan nilang ang problema nila, eh, 'no? During this time, they engage in acts of piracy, 'no, including robbing isang barko, 'no, isang maliit na barko na papuntang China, galing ng Moluccas, 'no. Now, ngayon ang puwede ninyong maiisip, teka, itong si Carvalho trinaydor niya, iniwan niya yung dun, si Serrano, hindi ba nagreklamo yung mga tripulante niya? So, again, going back dun sa idea ng legitimacy, di siya legitimate. Ang tingin sa kanya ng mga tao, traidor, 'no, na traidor ka, eh. So, on September 21, nung medyo okey na, malayo na sila sa Cebu, 'no, nakakalma ng mga tao,
he was forced by the crew to step down as Captain General. Kasi nga hindi siya legitimate eh. And he was replaced by Martin Mendez with Gonzalo de Espinosa and Juan Sebastian Elcano. Another important character, di ba? Simula nung first episode, na-meet ulit natin si Juan Sebastian Elcano. Later on, malalaman natin bakit siya importante. Spoiler, kasi out of these three names na nabanggit ko, siya ang magtatapos ng journey. No? Siya ang magiging leader ng pagtatapos. Hindi lang siya ang mag-isa. I mean, may mga tauhan siya. Pero siya ang magiging leader ng pagtatapos ng journey. And what a story. Kasi bahagi siya ng mga unang mutineers eh. Na forgive ni Magellan na pinarusahan lang na maglinis ng barko. No? And now, he is now a captain. No? The captain of the Victoria. Actually, may isang magandang kwento, yung isang historian, no? Si Aganduro Moriz, na meron siyang account kay Elcano, no? Na he describes that Elcano's crew, yung Victoria, ay naatake somewhere around Borneo, no? So kakalabas lang nila ng so nagpaikot-ikot sila sa Kabisayaan, dumating sila ng Palawan, and from Palawan, nakarating sila malapit na ng Borneo. So yung Victoria ay inatake ng isang fleet na galing ata ng Borneo rin. Pero commanded by one of what was then called Luzones, mga taga Luzon, no? According to historians such as William Henry Scott and Luis Camara, they assert na itong commander na ito na galing ng Luzon was actually a young prince named Ache of Maynila. No? Maynila. Grandson nung sultan ng Brunei, no? Ng Borneo. And the very person who will later become Raka Matanda ng Manila na mamimit natin 1565 na pagdating na ni Miguel Lopez de Legazpi, no? Si Raka Matanda. So very curious na na pagtatagpo ng mga tala sa kasaysayan, no? Now, however, Elcano was able to defeat and capture Aceh, yung prinsipe ng Maynila, no? And according to Scott, Aceh was eventually released after a ransom was paid. However, si Aceh, eh, wala kayong interpreter, di ba? Ito, meron ako ditong Moro, pero marunong mag-Espanyol. Sasama na siya sa inyo. No? And that only shows na by that time, the Philippines is not an isolated archipelago. Kasi meron ka ng mga locals na marunong na mag-Espanyol, marunong mag-Portuges. Kasi nga, remember, meron ng colonies ang Portugal sa Indonesia at sa India. And those two places, nagte-trade yan sa mga Philippine islands, no? Sa mga Philippine kingdoms. So meron na. So sabi niya, ito, go. Isama niyo na 'to kasi nakakaunawa naman siya ng kaunti ng Espanyol. Pangalan niya ay si Pasekulan, no? So yan, si Pasekulan. And after changing commanders many times, again, ang magiging central sa story natin ay itong dating mutineer turned captain ng Victoria na si Juan Sebastian Elcano. No? So before we proceed with our story, sino muna si Juan Sebastian Elcano? Si Juan Sebastian Elcano ay, sailor. Siya ay galing sa Basque Country. No? So ito ay nasa north ng Spain, border na ng France. No? In fact, yung Basque Country na tinatawag yung region, may part nito na part ng Spain, may part nito na part ng France. Yung part nito na part ng France, kasama dun yung tinatawag na Lourdes. Sa part naman ng Spain, meron dong town na tinatawag na Loyola. So, kita ninyo yung mga
Tapos yung mga Basko na mga santo, mga kilalang tao na lang, sige mga Basko na mga kilalang tao, sige. Ignacio de Loyola, si, um, Javier, Francisco Javier, 'yan isa pa 'yan 'no. So, that's a region there na kilala rin dahil sa mga sailors 'no. So, meron silang tradition ng sailing. The only Basque person na kilala ko sa buhay ko, the late Father Mateo Goldaras. Ako nga pala, Basko nga pala siya, alam mo. Probinsya, Navarra, 'no? Navarra, Tarragona yata yung mga yun, dun banda 'no? Pero siya ay isang Basque at for some period in history, siya ang naging chief exorcist ng Archdiocese of Manila. Tapos ano na tayo diskurso habang nagse-search si Father Lennon. Ang pangarap ni Apo Mateo na eventually naman ay nakamit naman 'no, yung personal dream niya ay mag-mission sa China. Kasi nga parang dati yun yung parang pivot, ng Christianity. Yung parang ano kasi, dahil nga may edad na si Father Mateo, naabutan pa niya yung missiological concept na ang pivot ng Christianity o ang pivot ng missions ay sa China 'no, sa East. So pangarap niya talaga yun tapos na-inspire nga siya sa mga kuwento ng maraming mga friars doon na nagtangkang mag-missions. May isa nga dun nakalimutan ko lang yung pangalan niya 'no, isinilid siya sa sako na may ahas, tapos tinapon sa dagat, naka-survive. Tapos ano pa dito nag-serve pa dito sa Manila, sa Philippines, Nakalimutan ko yung pangalan pero ano yun fraile na Espanyol din. So sabi niya talagang, "I really want to go to China and to die in China," sabi si Father Mateo. Ayun lang na-share ko lang at very, very very holy man and hopefully 'no, papaano sa grasya ng Diyos, maging santo din. Sige na, ikaw na. So, si Juan Sebastian Elcano ay anak ni Catalina del Puerto at ni Domingo Sebastian Elcano. Itong pamilya ng nanay niya, yung mga del Puerto, ito ay isang powerful family ng mga karamihan naging pari, no, part ng clergy or scribes, mga abogado, no. So, pero hindi sila minor nobility, no. Pero medyo nakakangat sila sa buhay. In fact, yung, pang-apat pang-apat na anak si Juan Sebastian Elcano nung mag-asawa, meron silang, 8 na anak at yung talagang dahil nga nakatira sila malapit sa coast, simula bata pa lang, sila ay mga marinero na 'no, mga fishermen, ganyan 'no. Some historians have said na yung mga Elcano ay family ng mga maritime transporters 'no, na nag-ooperate sa Mediterranean. Meron silang mga pag-aaring mga barko 'no, na yun ang main business nila kumbaga, 'no. Later on, sumali as we've known, sumali si Elcano dito sa expedition ni Magellan. We've seen na bahagi siya ng mutiny kasi by that time we can, say na medyo may duda pa sila kay Magellan kasi nga Portuges 'to, ba't ba nandito siya, 'no? But by the time after ng death ni Magellan, we can say na he came to term na ano na siya kumbaga, may tiwala na siyang matindi sa kanilang Captain General 'no. He was the first to complete yung hindi na kumpleto ni Magellan 'no, that is the circumnavigation. In, technically natapos naman ni Magellan kasi naikot nila, nakuha nila yung yung strait, yung tagusan galing ng Atlantic papunta sa Pacific. Pero yung nakatapos talaga nung ikot simula dun sa kung saan sila nagsimula ay itong si Juan Sebastian Elcano 'no. He was received nung pagbalik nila ng Espanya and was awarded by the king 'no, with a coat of arms bearing a globe tapos yung motto ay Primus Circumdedisteme. You were the first to
circumnavigate me, no? So yun yung kanya ano. In fact, bago siya mamatay, he was again commissioned by the king to go back to Bulucas. No? But he died along the way ng scurvy na napag-usapan na natin last episode. Yung dahil kulang sa vitamin C, so lumalaki yung gums hanggang sa hindi ka na makakain. At dahil di ka makakain, dun sila namamatay, no? So that is a brief background of who was Juan Sebastian Elcano, the man who will complete the journey, no? Anong kakaiba sa kanya? First, siya ay hindi visionary, hindi siya katulad ni Magellan. Siya ay rank and file, no? Hindi siya minor nobility. Hindi siya favorite ng korte, hindi siya katulad nung ni Cartagena, if you remember first episode, yung pinuno ng mutiny, no? He was just a survivor. So now, with Elcano now as the captain of the Victoria, hindi siya captain general, remember. So, they found their way to Borneo, to Brunei. Nag-meet sila sa Sultan ng Brunei, nakipag-trade sila, okay. Tapos they were received quite well there, refill sila ng rations, no? Later on, the ships finally, since 1519, after 2 years, they now reached the Moluccas, no? Malacca, yung Spice Islands, on November 8, when they reached yung island ng Tidore, no, sa Indonesia. They were greeted by the leader of the island, no, pangalan niya is Al-Mansur, na dahil nga by translation din, ang tawag ng mga Espanyol ay Almansor, no? Kasi mas madali sa kanila. Friendly itong si Almansor, para siyang si Colombo, no? He was friendly, he hosted the men, and readily claimed loyalty as a vassal to the King of Spain. Again, maybe because of thinking of trade opportunities, no? A trading post therefore was established dun sa island na yun ng Tidore. And the men, bumili sila ng napakaraming teka, dito na naman tayo bili na tayo nung kailangan natin, no? Nung pinunta talaga natin dito yung cloves na tinatawag, no? Ano itong clove? Kung hindi ako nagkamali, itong clove ay parang cinnamon. Ano to? Galing to Pakita ko. plant to Pakita ko yung Ano, no? cloves. Meron ako dito, meron ako. Meron ka? Ano man Tagalog diyan? Pako-pako. Di ba? Imagine mo, pre, nag-journey sila, nagutom sila, nangamatay sila para sa pako-pako. In Ito ang fact, sabi cloves, nga oh. ni Yan. yan. Sabi nga ni Pigafetta, "Here grows the clove," no? The reason why we are here, no? So yan, bumili sila ng marami na. Sabi nila, "Teka, walang yan naman 'to. Dami na nating pinagdaanan wala ba tayong dadalhin pauwi?" So bumili sila ng marami dun sa Tidore. They exchange it dahil nga wala naman silang pera. They exchange it with goods such as cloth, knives, and glassware. In a sense, tagumpay na yung mission nila. Yun na yun Yun yung pinunta nila dun The problem now here, another danger awaits them. They are in Portuguese waters. Remember, Treaty of Tordesillas. Yang part na yan ng mundo ay legally speaking Portuguese part, no? Pag natagpuan sila doon ng mga Portugues, trespasser sila. Pwede silang makulong, no? Huhulihin sila So, the two ships that remain, yung Trinidad tsaka yung Victoria, they tried na magtago sa mga Portugues, no? Kasi alam nila na huhulihin sila Around December 15, 1521, the ships attempted to sail from Tidore with the cloves and everything else, no? However, yung Trinidad, which is actually bigger,
ano na siya dahil na-abuse na talaga sa sobrang dami ng after all these years. Kailangan na siya ng ma-repair, no? Kailangan ng maintenance. Kasi they found out na medyo may pumapasok ng tubig, no? So it was postponed yung kanilang departure, and the men, yung crew, they tried to repair yung Trinidad aided by some locals, and they attempted to find and repair nasan ba nanggagaling yung leak. However, nung hindi medyo tumatagal na, unsuccessful yung repair, no? Nade-delay yung pag-alis sila, natatakot na sila kasi baka mahuli sila ng mga Portuges eh. They decided, no, nag-meeting yung mga commanders, si Mendez, si Elcano, everyone. They decided na, sige, ganito gawin natin para mas malaki yung chance of survival. Yung Victoria ay aalis na. Yung Trinidad, mananatili muna dito hanggang maayos. Pero mag-aano tayo, 2 ways. Yung Victoria, you will continue heading west, no? So ibig sabihin, galing ka ng Indonesia, papunta ka ngayon ng Indian Ocean. Okay? Yung Trinidad, pagka naayos na siya, babalik tayo kung saan tayo nanggaling. Ibig sabihin, babalik ng Pacific Ocean. Para ang kanilang goal, makarating ng Amerika sa Panama, no? Kasi wala pang Panama Canal nun eh. Pagdating mo ng Panama, doon sila bababa, no? Parang, kasi inisip nila, mas sure yun eh. Kasi nadaanan na nila yun. Remember, wala na si Magellan. Si Magellan lang ang may experience sa pumunta ng India, pumunta ng Moluccas. So hindi nila alam yung route ng Indian Ocean. So itong Victoria actually was gambling, no? Pero they are gambling with a higher chance of survival. Sinong at least may isang makaka-survive sa kanila. So now the Victoria left for Spain via the western route. Stay behind yung Trinidad for a time being, para yun nga yung plano nila via the eastern route, no? However, several weeks later, yung Trinidad naayos na siya, no? It departed, papunta na dapat ng Amerika. Ang problema mo, nag-fail yun kasi nakita sila ng mga Portuges. It was captured, and eventually yung ship mismo, it was eventually wrecked in a storm while at anchor under Portuguese control. And the men, the crew, was imprisoned by the Portuguese kasi nga trespasser sila doon eh. Which leaves the last ship, the Victoria, and with its commander na si Juan Sebastian Elcano. We are now nearing, eto na, yung last leg of the journey, no? So the Victoria set sail via the Indian Ocean. Meron kayong mapa, tingnan niyo ulit, no? On December 21, 1521, commanded by Juan Sebastian Elcano. By May 6, 1522, ilang months yun? December, January, February, March, April, May, 5 buwan. The Victoria has reached the Cape of Good Hope. Yun yung nasa ilalim ng Africa, yung South Africa. Pero by that time, remember again, lahat to ay teritoryo ng mga Portuges, no? Kailangan nilang magtago. South Africa, mayroong colony dyan, trading colony ng mga Portuges. So hindi sila makadaong para restock. However, medyo nawawalan na sila ng stocks again eh. Balik parang Pacific Ocean lang eh. Ang kinakain na lang nila, kanin na lang, rice. Well, that's better kaysa yung, if you remember yung last episode, di ba, sa Pacific Ocean, kumakain sila ng leather. 20 crewmen died of starvation by July 9, 1522. No? So, Elcano decided na, sige, pumunta tayo dun sa, sa port ng Cape Verde. Although yun ay hawak ng mga Portuges. Ang ating sasabihin, galing kami ng Amerika. Tapos magre-restock lang kami, no? So para hindi hindi sila mahuhuli na galing sila ng Moluccas. Okay? In Cape Verde actually, ito very important to sa science.
Doon nila na-realize na July 10 na, 1522. One day before. So, yung kanilang records, July 9 pa. So, parang ano nila, may nagbago yung date. Diyan papasok yung international dateline, di ba? Na later on i-establish natin. Na pag nandun ka sa sa Western Hemisphere, kasi nga yung time zones wala pa by this time. No? Ito yung journey na nag-prove na may international dateline. Isa rin yan sa importansya ng journey na to. No? So, they had no trouble making purchases at first dun sa Cape Verde, no? Claim nila, galing kami Amerika eh. Gano'n lang kami. Magre-restock lang kami. However, natagpuan ng mga Portuguese na sa cargo nila, meron silang mga cloves. Meron silang, at yun ay available lang sa Moluccas, no? So, ang ginawa ng mga Portuguese, hinuli sila, 13 crew members were imprisoned, no? Dahil doon. Pero nakatakas yung yung iba na nandun sa ship kasama yung ship talaga nakatakas, yung Victoria. And it managed to escape with its cargo of 26 tons of cloves, cinnamons, and other such spices, no? September 6, 1522. After almost 3 years ng journey, Elcano and the remaining crew of Magellan's voyage arrived where they came from. They arrived in Sanlúcar de Barrameda in Spain aboard the Victoria, almost exactly 3 years after they departed. No? Later on, they sailed upriver to Sevilla, and from there, naglakad na sila papuntang Valladolid para mag-report sa hari. Na now, si Carlos I, si Charles I, ay siya na ring Charles V ng Holy Roman Empire. So, emperor na siya by this time. Okay. By this time, statistics tayo. Dahil alam kong mahilig si Russell sa statistics at sa mga... Out of the 277 crew members, survivors, may mga survivors na mga in-prison na mga Portuguese, pero yung survivors na tapos ng journey, 18 survivors. Out of the 5 ships, isa na lang, yung Victoria, which is actually quite poetic, kasi Victoria yung pangalan ng nakaligtas na natirang barko, no? Yung 18, sige, tingnan natin yung mga pangalan para baka malay nyo may kamag-anak kayo dito. Pero para rin magkita ninyo na hindi sila lahat Espanyol, no? Na international to. Of course, you have Juan Sebastian Elcano as the captain from Basque Country, no? From Guetaria. Francisco Albo, yung piloto. Albo is actually a Greek island. So, Griego ito. Miguel de Rodas, Rodas is Rhodes. No? Again, Greek. Siyang shipmaster. Juan de Acurio is from Bermeo. That's Spain, no? Sa País Basco rin, sa Basque Country. Martin de Judicibus. Kasi Latin yon, kasi siya ay galing ng Sabona, which is in Italy. So, Italiano. Hernando de Bustamente from Merida, Spain. Antonio Pigafetta from Vicenza, Italy, yung ating chronicler. No? Actually, siya ay ang kanyang official na rango ay man at arms. No? Si Hernando de Bustamante ay barber surgeon, ibig sabihin doktor, no? Siya ang taga-opera nila. Antonio Pigafetta, next kay Antonio Pigafetta, si Master Hans ang pangalan niya, from Aachen, Germany, no? Siya ang gunner. Then si Diego Gallego from Bayona, ito Spain din to, Espanyol din. Antonio Hernandez Colmenero, Huelva, Spain din. Siya ay sailor. Si Nicolas de Naples, Naples, so Italiano, sailor din. Francisco Rodriguez from Sevilla, Spain, sailor. Juan Rodriguez de Huelva from Huelva, Spain, sailor. Miguel de Rodas, again Rhodes, Greek, no, Greece.
sailor. Juan de Aratzia, Bilbao, Spain, ship boy. Juan de Santander, Cueto, Spain din 'to, ship boy. Vasco Gomez Gallego, Bayona, Spain, ship boy. And Juan de Zubileta from Baracaldo, Basque Country, page. Siya rin ay Espanyol, 'no. So kita mo yung ano, yung, international character nitong journey 'no, nitong voyage. Pero sige, diretso pa tayo sa mga statistics before ko ibigay kay Russell ito 'no. So dito sa kopya ko, well online 'to ng The First Voyage Around the World by Magellan ni Pigafetta. Dun sa appendix nandito yung yung gastos. Magkano yung ginastos ni Charles the First para pondohan itong reckless actually kasi wala talagang ebidensya, eh. Reckless na proposition ni Magellan. So, the conception, yung mga barko muna punta natin. The conception was of 90 tons, Victoria was of 85 tons, San Antonio was 120 tons, the Trinidad was 110 tons, and the Santiago was 75 tons. No? So, Victoria is actually midship, hindi siya Summaries. 5 ships with rigging, artillery, and arms cost 3,912,241 maravedis. Maravedis, tiningnan ko dito magkano yung magiging equivalent nun. Yung 1 million maravedis is equals to $500,000. No? So kung 3 million yun, ibig sabihin $500,000 ang 1,500,000, no? And various necessaries, provisions, 4 months of pay. May sweldo tong mga sailors na to, huwag niyong isipin na volunteer sila. May sweldo sila, merchandise, amounting everything to 8,751,125 maravedis, no? So now, if we calculate yung 8,751, sabihin na natin na 9 million maravedis, no? I-times natin siya sa $500,000 muna tayo, mamaya tayo magpeso, is equals to $4,500,000. So $4,500,000 USD to PHP will be 264,987,000 Philippine pesos. Yon ang roughly ang cost by financial ng journey, no? Another is the cost of human lives and of course yung cost sa kanilang health, no? Pero now they have circled the globe and here our story ends. So now let us go. As you know, we like to reflect on things, no? Ano ba yung mapupulot natin dito sa sa story na ito? Ikaw muna, Sel. The famous ancient philosopher Aristotle once said, all men by nature desire to know. There is this inexplicable itch sa puso ng tao, sa isip ng tao na tumuklas na mag-conquer ng mga bagay, to really understand things. Kasi nga, 'di ba? Yung word na concept, 'di ba? Konsepto. Galing siya sa Latin na con, 'di ba? Cum, tapos cepere, to capture. So kapagka meron kang concept ng isang bagay, ibig sabihin nun, na-capture mo na siya, nahuli mo na, eh. So na-capture na ng mind mo. Gano'n din, it all started with the working theory, and from time to time, ang siguro ang unang reflection natin diyan, so number 1, Aristotle was right, Man has this penchant to
to learn 'no, to understand things, to conquer things 'no. Kasi nga what makes us afraid are things that we do not know. Kasi takot tayo tsaka galit tayo sa uncertain, eh. Kaya nga 'di ba yung uncharted waters hangga't kaya natin magiging charted waters siya. Kasi kapagka uncharted waters magkakaroon siya ng myth, magkakaroon siya ng legend na hindi yan totoo, kaya nakakatakot yan, may kraken diyan, 'di ba? So, thankfully, in a way, thankfully may mga taong brave enough to take an effort na alamin yung mga bagay-bagay. Kaso, it also comes with a cost. Anong papalit? Worth it ba yung knowledge 'no? Kasi obviously 'no, needless to say, as we are talking about the circumnavigation of the world, malaking ano siya, malaking leap siya 'no, for the human race 'no, for humanity. Kasi winasak niya yung mga long standing traditions ng understanding ng cosmos 'no, ng world. Also, it opened a lot of opportunities for global cooperation, for economics 'no. Eventually matututunan natin 'yan, how how vital was the Magellan-Elcano, 'di ba? 'Yun na yung ano diyan, eh, 'yan ang term na ginagamit na ngayon, the Magellan-Elcano expedition of 1519 to 1522. So, yeah, number one, we always have the desire to know. Number two, we are afraid of uncertainty. Kaya gusto natin paliitin ng paliitin yung portion ng uncertain, palawak ng palawak yung portion ng certain. Problema naman kapag certain ka na sa lahat ng bagay, wala ka ng naturally nawawala yung, ability ng tao for wonderment, for amazement, and for faith. And history will tell us a lot of accounts wherein in search of certainty, most men, even civilizations, would give up their faith. Very evident in Europe, the long-standing Catholic kingdoms, ngayon na atheists na sila, talamak yung abortions, talamak yung indifference sa sa plight ng human ano 'no, suffering. And makikita mo wala ng bata, kasi busy na ang lahat sa pagpapayaman, gano'n. Gano'n din si Magellan 'no, that's number three. Worth it ba yung pagsugal mo para sa iyong journey? Kasi minsan, it will cost you a lot 'no. It even cost him his life. Hindi niya natapos yung circumnavigation project niya, somebody else had to. So totoo rin yun, na ang pang-apat na takeaway ko diyan, instead of looking at it as Spanish project, it's a global project. Pero hindi kasi siya in the way na we understand na ngayon. Anachronistic siya in a way. Pero global project siya kasi 'di ba binanggit nga ni Lennon, halos 40% hindi Espanyol doon, eh. Kasi yung mga Basque, hindi rin talaga yan sila ano, ibang treatment din sila sa taga Basque countries 'no, dati. Kasi of course you have the Greeks, we have the Italians. Very ano, very European project siya in a way. Number five, siguro hanggang number five na lang muna ako para ibigay ko na kay Len. Walang set na journey. So, mahalaga may plano ka. Mahalaga, importante may plano. Meron kang idea. Lahat naman nag-i-start sa isang idea, eh, sa isang pangarap. Pero mare-realize mo, importante may plano ka kasi dun ka nakatingin, pero hindi lahat mangyayari according to plan. Hindi naman nila plinanong magkaroon ng ambisyosong Cartagena na magli-lead ng mutiny. Hindi naman nila plinano na mag-stay sa Pacific Ocean for 3 more
for 3 months 'no, for 3+ months. Hindi nila plinano na magpalaboy-laboy sa Southeast Asia, maging pirata after Magellan died. Pero ang isang amazing din dun, at some point in your life 'no, kapag natapos ng lahat mare-realize mo you were never lost, eh. As long as you really have that idea burning in you, it keeps you awake, it keeps you alive. You will see the journey through, and it's a matter of recognizing, uh, the lessons in the journey and the people na kasama mo. Some people will come as part lang ng journey, while others will stay all throughout hanggang sa huli, no. And that's the beauty of life, no. So in a way, yung circumnavigation of the world, it's a macrocosm of the ano, of human life. You have this idea, you set on a journey, pero babalik kang ibang tao na. And equally important yung nagsimula ka, importanteng natapos mo, pero equally important din yung mismong journey na nagshe-shape sa'yo. Yun naman, yung mga magandang kuwan diyan, for me 'no. Yun lang ang akin. Ang akin siguro, um, ito rin yung dahilan kung bakit natin ginawa itong mini-series na ito 'no. It's for us Filipinos to really situate ourselves, our history, in the wider history of the world. Kasi again, yun yung problema, eh. When we read our history books, parang nagsimula lang, dumating bigla yung mga Espanyol, nagmisa sa Limasawa, winelcome sila, tapos inatake nila yung Mactan, namatay si Magellan. Tapos yung kwento, Viva Pilipinas, tapos dumating ulit si Miguel Lopez de Legazpi. We fail to understand that this is actually a monumental event in the history of the world, no? And the Philippines was at the heart of this. For the first time, man has connected the two oceans, no? The Atlantic and the Pacific. And this actually supposed a very important advancement sa science, no? Sa globalization nga na later on mas ma-experience natin, no? Sa trade, everything. Sa science lang, 'pag tingnan mo niyo yung mga notes ni Pigafetta, ang dami nila for the first time na natuklas ang mga animals. Sa South America especially, natuklasan nila dun yung llama, yung, tinatawag na guanaco, yung penguins, sila ang unang nakakita ng penguins. Ang ano nga ni Pigafetta dun black goose, yung kanyang description. So, nakatuklas ang penguin, sila. Dahil sa kanila, kaya natuklasan na, kailangan pala magkaroon ng international dateline. Kasi somewhere pala, may nagbabago na na date 'no, meron palang discrepancy sa date. Kasi nga they logged every day faithfully sila, nire-record nila araw-araw 'no. So, July 10, July 9 yung nakasulat sa kanila, July 9, 1522. Pagdating nila ng Cape Verde, natuklasan nila na doon ay July 10 na, 1522. Sabi na, "Teka, ba't nagbago 'no?" So, international dateline. And all of these events, hindi natin napag-uusapan, nadi-disassociate natin sa Mactan Battle. Pero bahagi yung Mactan Battle ng na 'to, ng series of events na 'to 'no. So, maybe if we really want to understand who we are as Filipinos, we should read our history in the wider context 'no. Hindi lang yung pili lang selected readings in Philippine history kumbaga. We have to really appreciate this. Kaya rin maunawaan din natin in a way, ito teorya ko na 'to, why we are not a homogeneous society 'no, at our origin. Hindi tayo iisang lang ethnicity kumbaga. Sa simula't simula pa lang globalized na yung idea ng Pilipinas. Why? Because even the project that
quote unquote discovered the Philippines, the Magellan Expedition, was already a global expedition, a global project. No? Later on, pagka dumating ka sa galleon trade, actually that's the first global trade, no? Globalization. We can proudly say that the roots, the seeds of globalization started sa Pilipinas. Pero hindi natin mauunawaan 'yun kapag hindi natin naunawaan din itong na 'to, yung context nitong wider history natin, 'no? And also, yun nga, sadly today, our problem is not only historical revisionism, it's actually our indifference sa history. No? I can understand, siguro nung tayo, especially tayo, nung panahon natin na nasa school tayo, boring minsan kasi nga, ang history tinuturo parang kabisaduhin mo yung dates, mga pangalan, anong pangalan ng yaya ni Rizal, ng kanyang aso. Boring talaga yon, no? Pero if we really understand, we study history, parang tsismis lang. Ako akin yun, aralin mong history parang tsismis lang eh. Pero yun nga, if you study history, I think mas ma-appreciate mo yung sino ba ang Pilipino, ano ang dapat niyang gawin para makawala sa mga demonyo ng society ngayon na nagpo-possess sa kanya, 'no? Kasi you can just bakit ang daming ba't may mga dynasties? O tingnan mo ang kasaysayan, saan nanggaling 'yun, 'di ba? O bakit tayo 'no, mahilig tayo sa maliliit in all senses of the word. I mean, tingi-tingi lang, short term lang na 'di ba? Tingnan mo ang kasaysayan, 'no? Anyways, that's just my ramblings and my ano, reflections as we close this the episode series on the circumnavigation of the world. Sana ay nagustuhan Kaya ninyo. gagatong ako ng konti doon sa history. Yung sa hindi lang naman West yan, eh. Hindi lang mga European countries, even Japan, China, 'no. Meron silang malalim na appreciation sa history. Bakit? Kasi ang history sa kanila hindi tinuturo as some sort of trivia. Dito kasi parang 'di ba natumbok mo pre, isang ako na-appreciate ko ngayon, idol ko yung mga tinatawag na public historians. Konti lang sila, ang dalangin ko dumami sila, eh, yung mga public historians natin. Si Dr. Chua, si Dr. Ocampo, 'di ba? Dati konti lang, sino lang ang mga kilala nating historian, si Teodoro Agoncillo tsaka si Gregorio Zaide, 'di ba? Wala halos. Tapos ang nagiging dating hindi nila intensyon yon, pero ang nagiging dating para maging in a way quote unquote palatable sa masang Pilipino, ginagawa natin ang history parang trivia. Kilala niyo ba na may aso si Rizal, ang pangalan ay ganito at ang komadrona ni Rizal ganito ang pangalan. So ang tao, ang makabagong tao, yun din kokomentan ko din, ang salitang Pilipino ay project ng mundo, eh. Kasi yung Pilipino dati walang Pilipinas, naging proyekto siya ng mundo kasi kaya nagkaroon ng Pilipino dahil lahat tayo nagkasundo and even the others nagkasundo. Naging part tayo ng mapa, naging part tayo ng globo, naging part tayo ng society. Infamously dahil tayo ang pumatay kay Magellan. Pero yung gano'n, yung ginagawa natin trivia lang kasi instead na merong integration. Ang hindi ko alam sa I cannot speak really for Europe or Spain in particular. Pero yung binanggit kong professor last episode, si Father Jose Maria Marquez. Alam niya history ng Spain, eh. And hindi lang yung history ng Spain as a nation, even medieval history, ancient history, it's as if it's at the back of his mind. How I wish it also be the case in our country wherein tayo parang sa tamang usapan, lang, stock knowledge mo na siya sa isip mo na, okey,
By 476 nawasak ang Western Roman Empire kaya nagka-letche-letche ang lahat. Then late 15th century, nawasak yung Eastern Roman Empire. Then by this time yung Ottomans ganito. Kasi if ayun napaka-vital nun and dun ko lang tapusin kasi mas mahaba pa ranting ko, eh. Mahalagang maintindihan natin ang Philippine history in the light of world history and not the other way around. Na parang ang world history ay magiging relevant lang dahil sa Philippine history, hindi gano'n. Kasi kapag gano'n tayo mag-isip at isipin natin tayo ang sentro ng mundo, eh, sorry hindi talaga ano, kasi ang mangyayari magagalit tayo sa mga Espanyol, binasa kasi ng mga Spanish yung mga ancient baybayin writings ng mga ninuno natin, kaya hindi natin na alam yung history natin before 1521. Magagalit tayo sa mga Japanese kasi ganito, magiging bitter tayo na ano, na civilization, eh, product nga tayo ng ano, eh, ng global civilization, 'di ba? So we have to ano, to 'di ko alam kung paano 'yan, kung sa Department of Education lang ba 'yan, pero I think it's a whole of society, hindi siya whole of nation 'no. Hindi siya dapat political lang, but rather all sectors of society. The church has its own mechanism, eh, pero malabnaw pa kasi konti lang yung merong passion and knowledge sa ecclesiastical history. From time to time, ini-integrate lang nila na actually this is the history of the church during this time, 'no. Pero to understand Philippine history in the light of world history, we are part of this. Kasi habang 1521 dito sa Pilipinas, yun yung tendency natin, eh. Philippine history only started in 1521, hindi, mali din yun. Pero hindi lang Pilipinas yung bida ng 1521 kasi habang nangyayari 'to sa Pilipinas, may nangyayari na sa Europe, may nangyayari na sa Americas. So kung i-integrate mo yon, then we are looking at an overmensch kind of Filipino. Talagang ano, Superman talaga. Kasi those who can integrate the lessons of history, merong hopeful na future at siyempre may brighter na present, 'no? If we can only learn from history. And not only the tsismis. Ngayon kasi the tsismis lang, eh, na, kaya hindi nanalo si ganitong presidente by that time dahil nagkaroon na siya ng scandal et cetera. Wala na 'yan, hindi na ano. Kailangan malawak at malalim. 'Yun ang aking ano. Kaya nga ang ganda ng Tagalog ng history, kasaysayan. Hindi siya talaga ano, hindi ang historia sa Greek, hindi siya ang layo nung word na kasaysayan, eh. Kasi yung historia is different, eh, kaya history lang din hindi yan ay hindi ma-capture din ng English, eh, yung history. Pero tayo meron tayong napakagandang gift sa language. Sabi natin, hindi ang history ay kasaysayan. Kasi nga isinaysay, eh, sinalaysay sa atin ng mga matatanda. Pero yung pagsasalaysay na yun may saysay, kaya lang siya gano'n. Eh, yung iba hindi natin tinatawag na history. Kahit history dapat siya, kasi lahat ng nangyari sa past history yun, eh. Pero sa atin meron tayong ganong kind ng ano, filtering system na yung may saysay lang ang kasaysayan. Puwedeng mali, puwedeng maganda, puwedeng pangit, pero meaningful 'no. Sana lumalim pa yung ano natin, ayun. Eh, kung nagustuhan ninyo itong ating mini series, ako na magtatapos. Ah Sa ibang episode natin pag-usapan din yung ibang parts ng Philippine history tulad niyan nung si Villalobos, si Miguel Lopez de Legazpi, no, na hindi lang dapat, linear na parang, okey ang Philippine history nung Spanish time ay all about konkista o pag-conquer lang sa atin, pag-aalitin sa atin. Hindi, kasi Philippine education, yung, culture, yung society, yung kahit mga bisyo. Eh, hindi naman natin puwede isisi lahat sa ano yun, sa Espanyol yun. So, paano natin 'yan, paglaanan natin ng oras someday na, pag-usapan. Pero,
ang iso-soft launch ko na yung pahapyaw ni Lennon. After ng history siguro tackle natin yung mga culture natin, pag-uugali o pagtanaw sa mga bagay-bagay tulad ng tingi, 'di ba? Yung, bakit Pilipino-centric ang mundo, Philippine pride 'no, na kahit ano, kahit krimen yung ginawa sa ibang bansa, eh, meron kang sense na, "Uy, Pilipino 'yan." 'Di ba? Kahit nakakahiya, 'di ba? Kaya pag-usapan natin. 'To, na-enjoy niyo 'to, sana nakatulong man lang sa reflection and magsama-sama tayo ulit 'no, sa hopefully mga makabuluhang kuwentuhan dito lang sa nag-iisang hindi pala, hindi ko pala tapusin. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon. at ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayun. Okay, bye-bye Voyagers.